time na nakarating kami sa mansyon, nang makapark ang sakyan, agad akong bumaba. Hindi ko na hinintay na pabuksan ako ni Jeffrey. Nainis ako sa kanya dahil sa pag-iwan niya sa akin. Si Sheena pa ang kinampihan niya kanina. Sa bagay, ano bang kalaban-laban ko ina na mga anak niya iyon. Pagkapasok ay pumasok din siya sa loob ng mansyon. Nagtungo na ako sa kwarto subalit bago ako umakyat, hinulog ko ang jacket niya sa sahig. Alam ko naman nakita niya iyon dahil nararamdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Hindi ako lumingon at pumanhik na lang sa itaas at nagtungo sa aking silid. Pagkapasok ko ay dumiretso na ako sa banyo upang maligo. Pakaramdam ko pagod na pagod ako pati na ang puso ko, lalo na ang utak ko na parang gusto nang sumabog. Nahiga ako sa kama pagkatapos ko maligo at patuyuin ang aking mga buhok. Naalala kong tawagan si Daddy. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng aking ama. Agad niya ring sinagot ang tawag ko. Hello Dad, kumusta ka? Okay ka lang ba? Malungkot na tanong ko sa kanya. Hello ma'am, si Kimberly po ito. Sinugod po si Sir sa ospital ngayon. Inatake po siya sa puso. Dinala na po siya ni Sir Manolo sa ospital. Parang bomba na naman iyon sa pandinig ko. Nanginginig ang buo kong katawan sa ibinalitang iyon ni Ate Kimberly. Gusto kong kumilos pero wala akong lakas na tumayo. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pintuan at bumukas iyon. Ma'am Krista, kain na daw po kayo sabi ni Sir. Si Manang Miding ang pumasok. Dahan-dahan akong tumayo na parang wala sa sarili. Kinuha ko ang shoulder bag ko at dinampot ang cellphone sa carpet, saka nagmadali akong lumabas. Nilagpasan ko ng si Manang na nakatayo malapit sa pinto. Bumaba ako ng hagdan at lumabas sa mansyon. Narinig ko ang boses ni Jeffrey na nagtatanong, "Saan ka pupunta? Aalis ka na nakapantulog?" Napahinto ako at lumingon sa kanya. Nakasuot siya ng 6-pocket short at puting t-shirt. "Nasa ospital si Daddy." Garag-garag ko sabi sa kanya. Namilog ang mga mata niya na parang hindi makapaniwala. What? What happened to him? Nagtataka niyang tanong at lumapit sa akin. Hindi ko alam. Basta tinawagan ko siya. Si Ate Kimberly ang sumagot. Dinala daw si Daddy sa ospital ni Tito Manolo. Umiiyak ko na sabi kay Jeffrey. Ako na muna pupunta sa ospital, hon. Dito ka na lang muna dahil ilang araw ka nang walang pahinga. Baka mamaya magkasakit ka. Kaya ako na bahala kay Daddy. Hindi na ako nakasagot sa question ni Jeffrey. Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Tito Manolo. Tinanong niya ito kung saan dinalang ospital si Daddy. Pagkatapos niyang makausap si Tito ay nagmadali siyang kinuha ang susi ng kanyang Ferrari na sasakyan. Jeffrey, sasama ako. Gusto kong makita si Daddy. Pakiusap ko kay Jeffrey. Kahit pagoda ng katawan ko, gusto ko pa rin makita si Daddy. Honey, dito ka na lang. Babalitaan na lang kita kapag dumating na ako sa ospital. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang Daddy mo. Mahinahon niyang sabi na pilit pinapalakas ang aking loob. Pero gusto kong malaman ang sitwasyon ni Daddy. Pagpupumilit ko kay Jeffrey. Honey, makinig ka sa akin. Wala ka pang tulog at wala ka pang kinain. Kapag nagkasakit ka, sa palagay mo kaya matutuwa ang mga magulang mo? Kumain ka na muna, saka magpahinga. Si Manang na bahala sa'yo, okay? Malambing niya sabi, tinalikan ako nito sa noo. Hindi na ako nagpumilit pa dahil kailangan ko na nga magpahinga dahil pakiramdam ko yung malolobat na talagang katawan ko. Basta pagdating mo sa ospital, balitaan mo ako kung ano nangyari kay Daddy, ha? Yes, hon. Bagay niya pang hinaplos ang pisngi ko. Tumalikod na siya at nagtungo sa sasakyan niya. Pagkalis ni Jeffrey, nagtungo na ako sa dining area para kumain. Kahit wala akong ganang kumain ay pinilit ko na lang ang sarili ko na makakain kahit na konti. Mabuti na lang at tinimplahan ako ni Manang ng gatas. Pagkatapos kong kumain at gawin ang evening routine ko'y nahiga na ako sa aking kama. Todo panalangin ako na sana wala mangyaring masama kay Daddy dahil kapag nagkataon na mawala pa ito sa akin, baka hindi ko nakakayanin. Kalilibing lang ni Mommy kanina at heto na naman, humaharap na naman kami sa malaking pagsubok. Hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng lakas ng loob sa kakaisip ko sa nangyari. Bumibigat na ang talukap ng aking mga mata at nakatulog na ako. Kinabukasan nagising ako na may nakadagan sa mga hita ko. Ang pakiramdam ko'y ang bigat ng aking dibdib. Pagdilat ko ng aking mga mata, nakita kong may malaking paa na nakadantay sa aking mga hita. May isang kamay na nakadantay sa itaas ng aking dibdib. Tumingin ako sa tagiliran ko at nakita ko ang gwapo mukha ng aking asawa. Mahimbing itong natutulog. Hindi ko na namalayan ang pagdating niya kanina. Nagtataka
Nagtataka ako kung bakit dito siya natulog sa kwarto ko. Noong una kong pagdating dito, natandaan ko pa na ayaw niyang may katabi at hindi siya sanay. O baka iniisip niya na ako si Sheena. Sa inis ko na naman sa naisip ko, itinulak ko siya ng malakas. Nagulat siya sa ginawa ko. Namumula ang kanyang mga mata na dumilat. Gising ka na pala, Han? Tanong niya sa paos na boses. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit nandito ka sa tabi ko? Tanong ko't umupo sa kama. Kararating ko lang. Gigisingin sana kita kaso ang himbi ng tulog mo kaya tumabi na ako sa tabi mo. Formal niyang sabi. Kumusta si Daddy? Tanong ko sa malungkot na boses. Na mild stroke siya pero sabi ng doktor okay naman siya. Yun nga lang hindi siya nakakapagsalita. Napakagatlabi ako sa sinabing yun ni Jeffrey. Napapikit na lamang ang mga mata ko dahil nag-aamba na naman pumatak ang mga luha ko. Bakit nangyayari to sa amin? Kalilibing lang ni Mommy tapos si Daddy nasa ospital naman. Iyak kong sabi sa asawa ko. Naupo siya sa tabi ko saka ako niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alalahan. Gagaling din ang Daddy mo. Malalagpasan mo rin ang lahat ng ito. Anong gusto mong kainin? Pag-aalo at tanong niya sa akin. Wala akong ganang kumain. Gusto ko makita si Daddy. Umiiyak kong wika sa kanya. Mami, pupunta tayo sa ospital. Pero pwede bang matulog muna ako kahit isang oras lang? Palambing niyan tanong sa akin na halatang inaantok at pagod. Sige, pero pagising mo puntahan natin sa Daddy ha? Paninigurado kong tanong sa kanya. Tumangutango siya at ginawaran pa ako ng halik sa aking noo bago muling nahiga sa aking kama. Tumayo ako at nagtungo sa banyo upang mag-shower. Pagkatapos kong maligoy, bumaba ako sa kusina at kumain ng konti para malagyan lang ng kanin ang sikmura ko. Kailangan kong maging malakas. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo kami ni Jeffrey sa ospital na pinagtatrabahuhan ng mommy ni Lance. Naabutan pa namin si Tita Diana na ina ni Lance na tinitingnan ng vital sign ni Daddy. Nakahiga si Daddy at may nakakabit na dextrose sa kamay niya. Tulog ito at hindi ko na siya ginising. Awang-awa ako sa kalagayan ng aking ama. Tita, kamustang kalagayan ni Daddy? Tanong ko kay Tita Diana. Sa ngayon ay under observation pa siya. Pansamantalang na stroke ang kalahati ng kanyang katawan. Naapektuhan ang kabilang bahagi ng mukha niya kaya ganyan ang kabila niyang mukha. Nakatabingi. Hindi niya maigalaw ang kabilang kamay niya. Paliwanag ni Tita Diana sa akin. Gagaling pa ba si Daddy, Tita? Malungkot kong tanong. May pag-asa naman na gagaling ang Daddy mo. Kailangan lang na mahabang panahon. Pwede siya mag-undergo ng therapy. Pero hindi na maibabalik ang dating galaw niya dahil may posibilidad na hindi na siya makalakad. Subalit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Gagawin natin ang lahat para bumalik sa normal ang kilos niya. Hindi ako nawawalan ng pag-asa at umaasa ako na babalik ang dating lakas ng aking ama. Lumapit ako kay Daddy at hinawakan ng mga kamay niya. Daddy, magpagaling kayo ha? Kailangan ko pa kayo, Daddy. Habang kinakausap ko si Daddy na walang malay, parang tinutusok ang dibdib ko sa sobrang sakit. Tinapik ni Tita Diana ang balikat ko at nagpaalam na itong lalabas. Naiwan kami ni Jeffrey sa silid ni Daddy. Masyado niya sigurong dinibdib ang pagkawala ni Mommy kaya inatake siya sa puso. Makalipas ang ilang oras, nagising na rin sa wakas ang aking ama. Hindi ito makapagsalita. Pilit itong inaabot ang aking kamay kaya hinawakan ko na ito. Daddy, magpagaling ka. Malambing kong wika. Nakita ko na kumislap ang kanyang mga mata. Tumingin ito kay Jeffrey ngunit nababasa ko sa mga mata ni Daddy na parang may gusto siyang sabihin kay Jeffrey. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang labi subalit hindi niya maibuka ang kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Dad. Akong bahala sa therapy ninyo. Kukuha ko ng magaling na doktor para mabilis ang paggaling ninyo nang sa ganoon ay makasama mo pa na matagal si Krisa. Pagpapalakas ni Jeffrey ng loob ni Daddy. Subalit parang may iba sa mga tingin ni Jeffrey sa aking ama. Parang may itinatago itong galit pero hindi ko naman iyon pinansin. Lumingon ako kay Daddy at mamiti. Makalipas ang 2 buwan, nakalabas na si Daddy sa ospital. Gusto sana ni Jeffrey na sa mansyon tumuloy si Daddy ngunit ayaw naman ng ama ko. Gusto kasi ni Daddy, doon muna siya sa probinsya para makalanghap siya ng sariwang hangin. Pagkalabas ni Daddy sa ospital, sa Luis Province siya tumuloy. Malapit sa bayan ng San Agustin. Isinama niya si Ate Kimberly. Isang beses lang akong nakarating sa lugar na iyon.
May malapit na kamag-anak si Mami roon. Palagi kong tinatawagan si Daddy sa pamamagitan ni Ate Kimberly. Kumuha rin si Jeffrey ng magta-therapy kay Daddy upang mabilis ang recovery nito. Kasalukuyan kami nasa resto bar ni Crystal. Hindi alam ni Jeffrey na umalis ako dahil hindi naman ako nagpaalam sa kanya. Palagi naman kasi siyang busy sa opisina niya kaya nakakalabas kami ni Crystal. Bihira naman siyang umuwi sa mansyon at marahil nandoon na naman ito sa babae niya. Uuwi lang ito kapag gusto niya akong angkinin. Pagkatapos niya makaraos ay aalis na naman ito. Ganoon ang kalagayan namin ni Jeffrey. Simula na ma-hospital si Daddy, nagsimula na namang manlamig sa akin si Jeffrey. Lagi mainit ang ulo nito at malalim ang iniisip. Kaya nga palagi na lang akong naglalasing. Ang lalim na naman ang iniisip mo, Best. Kumusta na kayo ni Papa Jeffrey? Untag ni Crystal sa akin. Saniko niya ako kaya bumalik ang ulirat ko. Ngayon lang ulit kami nagkaroon ng panahon para mag-bonding ni Crystal. Ayos lang naman. Tipid kong sagot saka ininom ang alak na nasa aking kupita. Nagtatabi na ba kayo ng higaan? Nakangiti nitong tanong sa akin at uminom na rin siya. Malamang dahil mag-asawa naman kami. Sagot ko kay Crystal. Huwag mo sabihing in love ka na sa asawa mo. Tuluyan mo na bang nakalimutan si Darwin? Mapanood yung tanong sa akin ni Crystal. Hindi ko alam, Crystal, pero mabilis ako nakamove on kay Darwin. Bigla ko nalang naramdaman na mahal ko na si Jeffrey. Pagtatapat ko kay Crystal sa aking nararamdaman para sa asawa ko. Naku, Krisa, sabi ko naman sa'yo hindi mahirap mahalin si Jeffrey. Nag-iinarte ka pa kasi. Alam mo, sa katulad ni Jeffrey Bright, hindi dapat iyong pinapakawalan. Kung ako sa'yo, lagi mong akitin ang asawa mo para hindi na magsawa sa'yo at hindi ka iwan. Mapanukso niyang sabi sa akin sa mapupungay niyang mga mata. Medyo lasing na ito. Sira ulo ka talaga. Sa ganda ko to, iwanan niya ako. Siyempre hindi ako makapapayag na iwanan niya ako, no? Sagot ko kay Crystal. Medyo nahihilo na rin ako. Ilang kupita ng alak na kasi ang nainom namin. Cheers! Itinaas ni Crystal ang baso na may lamang wine at isinalpok sa baso ko. Sabay namin ininom ang wine. Oh, speaking of Darwin, alam mo ba nakita kami kahapon sa isang hotel sa FGM Hotel? Kunot ang noo ko na napatingin kay Crystal at tinintay ang sunod niyang sasabihin. Anong ginawa niyo roon? Tanong ko. May meeting kasi kami kahapon about sa mall na gusto kong buksan dito sa Holland. Kasama ko kahapon ng sekretary ko na si Clara Delphine. Palabas na sana kami sa hotel na masalubong namin si Darwin. Oh, ano naman pinag-usapan niyo? Tanong ko na interesado sa pinag-usapan nila. Alam mo ba na ang lola ng asawa mo ay isa niyang pasyente? Kilala mo ba ang lola ni Jeffrey? Umiling-iling ako. Hindi ko kilala mga kamag-anak ni Jeffrey. Hindi niya nga naipapakilala lola niya sa akin. Kung hindi ko pa narinig kay Tita Helena, noong lamay ni Mama na kinakamusta niya ang lola ni Jeffrey, hindi ko pa malalaman na may lola pa pala siya. Ay, paano kasi hindi ka naman interesado sa buhay ng asawa mo? Wala rin siguro siyang balak na ikwento sa'yo ang buhay niya. Tura naman ang kaibigan ko. Hindi ko nga alam kung saan ang mga magulang niya eh. Masyadong napaka-pribado ng buhay ng lalaking yun. Ang pinagtataka ko lang, bakit kilala ni Tito Manolo at Tita Helena ang lola niya? Saad ko pa kay Crystal. Nagkibit balikat lang ito at uminom ulit ng wine. Ngayon lang ako napaisip, bakit kilala ni Tita Helena at Tito Manolo ang lola ni Jeffrey? At base sa pag-uusap nila ay parang hindi sila galit kay Jeffrey. Dapat galit sila sa asawa ko dahil sa pagsira nito ng relasyon ni Liam at Sheena. Pero parang wala naman ako nabasa sa pagmumukha nila na galit sa kanila para sa asawa ko. Jeffrey's Pulvia. Nasa hotel ako para dalawin si Lola. Natutuwa naman ito nang makita ako. Kagagaling lang ng kapatid mo rito kanina kasama ang 3 bata at ang asawa niya. Hindi kayo nagkaabutan. Ngiting wika ni Lola. Okay lang po, La. Bibisitahin ko na lang sila mamaya sa mansyon nila. Namimiss ko na nga mga pamangkin ko, lalo na sa Fabian. Tugon ko kay Lola. Kailan mo ba dadalhin ang asawa mo rito, ha? Alam mo, Jeffrey, nainis na ako sa'yo, ha? Bakit ayaw mo ipakilala sa akin ng asawa mo? Pangit ba siya? Simangot na sabi ni Lola. Natawan na lang ako sa sinabi niya. Hindi mo na dapat makilala ang babaeng yun, La. Anak ng mortal na kaaway iyon ni Lolo. Seryoso kong sabi kay Lola. Nalalaki naman ang mga mata nito sa sinabi ko. Anong ibig mo sabihin? Ang asawa mo? Anak ni Herman Alvarez? At pinsan ni Liam na asawa ng kapatid mo?
Gulat na tanong ni Lola na halos hindi makapaniwala. Opo, La. Tipid kong sagot. Dapat pinakilala mo sa akin. Naku, siguro maganda ang asawa mong iyon, iho. Nakangiting turan sa akin ni Lola. La, maganda ako sa maganda. Pungera lang naman. Bukod doon, masungit at suplada pa. Kaya wag mo nang pangarapin na makilala ang asawa ko. Sumimangot si Lola sa sinabi ko. Hindi naman siguro dahil mababait naman ang mga magulang niya. Pagtanggol ni Lola sa asawa ko. Hindi ko alam kung bakit niya ito pinagtatanggol. La, may dahilan ako kung bakit ko pinakasalan si Krisa. Upang makapagiganti ako sa daddy niya na siyang dahilan ng pagkamatay ni daddy. Pag-amin ko kay Lola sa totoong pakay ko sa pamilya ni Herman Alvarez. Tumigil ka nga dyan sa ganti-ganti mo na yan, Jeffrey. Hindi kita pinalaki para magtanim ng sama ng loob at magiganti dahil hindi tama yan, apo. Payo ni Lola sa akin. Halata sa kanya mukha ang pag-aalala sa gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Lola, dahil ang langit tabis mo sumingil kay Herman Alvarez. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas, namatay ang asawa niya dahil sa isang aksidente. Pagkatapos ilibing ang asawa niya, stroke naman siya. Wika ko kay Lola. Hindi ko mapigilan ang pagngisi nang maalala ang pinagdadaanan ni Herman Alvarez. Sus Maria Josep, kawawa naman ang sinapit ni Herman. Alam mo ba na palagi silang magkasama ng daddy mo noon? Alam mo ba na ipinanganak ka ng mama mo? Sinabi nila magkakaibigan na dapat ang magiging anak ni Tito Herman at Tita Agnes may babae. Tapos, ipapakasal sa'yo at natupad niya ang pangarap nilang magkaibigan. Masayang wika ni Lola na nakangiti at binabalikan ang nakaraan. Yun ang malaking pagkakamali ni Herman Alvarez na ipinakasal niya sa akin na nag-iisang anak niya. Gagawin ko ang lahat para maging miserable ang buhay niya. Sa ngayon ay wala na sa kanya ang bahay niya at wala na rin siyang share sa kumpanya. Ang nag-iisang anak na lang niya ang natira sa kanya. Lingid sa kaalaman ng asawa ko ay narimata na ang bahay nila at binili ko ito sa bangko. Alam na rin ni Herman ang lahat. Gusto ko ipakita sa Herman na iyon na lahat na pagmamay-ari niya ay unti-unting mawawala sa kanya. Nung nasa ospital pa noon si Herman ay dinalaw ko itong mag-isa sa ospital. Nakaupo ito sa wheelchair. Nakapagsalita na ito ng pautal-utal. Kaharap dito si Mr. Baltasar. Sinabi na ni Mr. Baltasar ang lahat na wala na itong share sa kumpanya at wala na rin siyang pera. Subalit kahit na galit ako sa kanya ay kinuhanan ko siya ng special therapy para mabilis ang paggaling niya. Nakita ko ang makulimlim nitong mga mata matapos sila mag-usap na Mr. Baltasar. Magpagaling ka, Mr. Alvarez. Hindi ka pwedeng mamatay dahil hindi pa sapat ang hirap na dinanas mo. Tanggapin mo ang parusa ng langit sa ginawa mo sa ama ko. Madiin kong wika sa kanya. Jeffrey, hirap nitong bigkas sa pangalan ko. Huwag kang mag-alala dahil kahit naghihirap ka na ngayon at wala ka nang matitirhan, pwede ka naman tumira sa mansyon. Aloko sa kanya. Hindi naman ako ganoong kasama para abandonahin siya. Umiling-iling siya at tinawakan ng aking kamay. Jeffrey, huwag mo itamay ang anak ko. Kung galit ka sa akin, huwag mo itamay si Krisa. Nahirapan siya sa kanyang pagsalita habang nakatabingi ang leeg. Huwag ka mag-alala dahil ibabalik ko ang anak mo ng ligtas. Hindi ko naman mahal ang maldita mong anak. Kaya huwag ka mag-alala dahil pareho kayong gagapang sa hirap. Galit kunturan sa kanya. Jeffrey, matagal ko nang alam na ikaw ang anak ni Albert. Pinahanap kita. Pero bago ko pa nalaman na ikaw ang anak ni Albert, dumating ka na sa buhay namin. Patawarin mo ako kung iniisip mo na ako ang dahilan ng pagkamatay ng daddy mo. Paghingi niya ng patawad kahit nahihirapang magsalita. Dahil sa kasakaman mo, namatay ang daddy ko. Kung hindi mo inagawang kumpanya ni daddy, hindi sana siya maglalasing. Buo pa sana ang pamilya ko. Pero dahil sa kasakaman mo, maaga akong nangulila sa ama at naging dahilan na nagkalayo kami ni mama. Tiimbagang kong paninisi sa kanya. Siya ang sinisisi ko sa lahat na nangyari dahil siya ang naging ugat ng pagkamatay ng aking ama. Pagkatapos ko isumbat sa kanya ang lahat,
Tumalikod na ako para tawagin ang katulong nito na si Ate Kimberly. Ito ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Isang araw na balitaan kong nasa probinsya na ito, tumira. Jeffrey, gusto kong makilala ang asawa mo. Papuntahin mo siya rito sa hotel. Bumalik ang ulirat ko nang tapikin ako ni Lola sa braso. Huwag ka mag-alala. Ipakikilala ko sa inyo ang babae magugustuhan ko balang araw. At hindi ang anak ni Herman Alvarez. Saad ko kay Lola. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. Kung ano man ang binabalak mong masama sa ama ng asawa mo at sa asawa mo, itigil mo na yan. Ayoko na dumating ang araw na pagsisisihan mo ang mga maling desisyon mo sa buhay. Ang nakaraan ay nakaraan na, kaya huwag ka na magpatali sa nakaraan. Nakita mo na ang kapatid mo, kaya ang sarili mong kaligayahan naman ang hanapin mo sa piling ng asawa mo. Katulad ng kapatid mo. Malambing na payo ni Lola Samantha sa akin. Kayo lang ni Shenshin ang kaligayahan ko, Lola. Kayo lang dalawang mahalaga sa akin at hindi ang ibang tao. Makita ko lang na masaya kayo. Masaya na rin ako. Lambing kong sabi sa aking lola. Apo, hindi ibang tao ang asawa mo. Siya dapat ang mahalin mo ng buong buo dahil kasal kayo. Huwag mong baliwalain ang kasal ninyo. Sagrado ang kasal, iho. Pareho kayong nanumpa sa harap ng Panginoon kaya mahalin mo ang asawa mo. Bumuo kayo ng sarili ninyong pamilya. Pagpapayo ni Lola sa akin sa malumanay nitong boses. Lola, kayo ang totoo kong pamilya ni Shenshin. Wika ko at iniba na ang usapan. O buti pa'y kumain ka na at uminom ng gamot, Lola, para makapag-ballroom ka pa. Ay naku, ang batang iri. Baktol niya at tumayo para magtungo sa lamesa. Natutuwa ako dahil kahit matanda na si Lola, malakas pa rin ito. Matapos ko itong bisitahin, umuwi na ako ng mansyon. Kahit hating gabi na, gusto kong alamin kung anong ginagawa ng asawa ko. Ngunit pagdating ko sa bahay, naabutan kong pasuray-suray ito sa sala at mukhang kararating lang niya. Agad na uminit ang ulo ko dahil naikwento sa akin ni Manang noong nakaraan na palagi raw lasing ang asawa ko mula nang umalis ang daddy nito. Saan ka galing? Mataas na boses kong tanong kay Krisa. Nagulat ito sa boses ko. Huminto siya sa paglakad at lumingon sa akin na muntik pang masubsob sa akin na tatayuan nito. Oh, my dear husband! Mabuti tumuwi ka na. Kailangan pa naman kita ngayon. Lumapit ito sa akin habang paekes-ekes ang lakad. Bakit lasing ka, ha? Umalis ka ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin? Bulyaw ko sa kanya. Subalit parang wala naman itong pakialam sa sinabi ko. May husband? Halika sa kwarto. Hangkinin mo ulit ako. Sabay haplos niya sa aking dibdiba. Inaakit niya ako pero hindi ako nagpatangay dahil lasing ito. Kahit na gusto ko na itong sunggaban sa halik at ikamay, pinigilan ko pa rin ang aking sarili. Umayos ka, Krisa. Hating gabi na pero nasa labas ka. Tapos lasing ka pang umuwi. Baka hindi mo alam kung ano mga pinaggagawa mo. Paninarmon ko sa kanya. Winaksi ko ang kamay niya sa dibdib ko at mabalibag na binitawan. Bakit, Jeffrey? Di ba bihira ka lang namang umuwi dito? Saan ka ba palagi, ha? Sa babae mo? Sa mga anak mo? Hindi ka ba napagbigyan ng babae mo? Kaya ka umuwi rito para usan ako? Sige, angkinin mo na ako! Sagawan niya sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Anong anak ang sinasabi mo? Nababalaw ka na ba? Hindi ako pumunta kung saan-saan lang. Ikaw itong busy sa kung ano-ano. Sinong gaganahan na umuwi kung ganito lang naman ang maabutan ko sa bahay? Panunumbat kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pinatulan ko pa itong lasing kong asawa. Ngumisi siya at yumakap sa akin. Namoy ko ang mabangong buhok nito na siya naman bumubuhay sa pagkalalaki ko. Gustong gusto ko ang amoy niya. Jeffrey, dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo akong iwanan, Jeffrey. I love you so much. Hindi ako makapaniwala nang sabihin niya iyon sa akin. Napangisi ako nang bigkasin niya ang salitang mahal niya ako. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang mahulog sa akin at baka pagsisihan mo dahil hindi kita mahal. Mapait na turan ko sa kanya. Akmang kukunin ko na sana mga kamay niyang nakapulupot sa aking bewang nang lalo niya pang higpitan ang pagkakayakap sa akin. Nahulog na ako sa'yo. Simula nang inangkin mo ang katawan ko, nahulog na ang loob ko sa'yo. Simula nang inangkin mo ako,
ay inangkin mo na rin ang puso ko, Jeffrey. Masarap pakinggan ang sinasabi niyang iyon, subalit alam kong lasing lang siya. Nasasabi mo lang yan dahil lasing ka. Kaya mabuti pang matulog ka na. Umakyat ka na sa kwarto mo. Mahinahon ko utos sa kanya. Hindi ako lasing. Nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Mahal kita at alam kong kaya mo rin akong mahalin. Walang pag-aalinlangan niyang sabi sa akin. Hindi kita kayang mahalin, Krisa. Habang maaga pa'y tanggalin mo ng nararamdaman mo para sa akin dahil baka masaktan ka lang. Wala akong pakialam kung masaktan man siya sa sinabi ko o hindi. Inalis ko ang mga kamay niya sa likuran ng bewang ko subalit ayaw niyang bumitaw. Kaya mo naman akong mahalin, Jeffrey. Magbabago ako para sa'yo. Huwag mo lang akong iwan. Mga ako, hindi ko nasasaktan ng babae mo. Basta sa akin ka uuwi gabi-gabi. Paliligayahin kita at pasisiyahin. Napapailing na lang ako sa mga sinasabi niya. Ang buong akala niya babae ko si Sheena. Wala siyang kaalam-alam na kapatid ko ito. Hinayaan ko lang siya kung anong isipin niya sa amin ng kapatid ko. Natuwa ako na malaman na nagtagumpay ako sa mga plano ko. Sadyang napakabait ng langit sa akin dahil nagtagumpay ako sa aking plano na paibigin ang nag-iisang anak ni Mr. Alvarez. Matulog ka na, Krisa. Pagod ako sa trabaho. Gusto ko rin magpahinga. Saka mo na yan sabihin sa akin kung hindi ka nalasing. Mapakla kong bika sa kanya sa kapurasahan kong tinanggal ang mga kamay niya sa akin. Tinalikuran ko siya upang pumanhik sa itaas ngunit pagtalikod ko, bigla niya ulit akong niyakap. Napahinto ako sa paglakad. Jeffrey, I love you. Please, wag mo akong iwan. Akit ka lang. Handa ako magbago para lang magustuhan mo. Anya sa garalgal na boses. Krisa, bukas na tayo mag-usap. Mahinahon kong sabi. Hindi ko inakala na sisigaw siya. Ayoko! Gusto ko ngayon mo ako kausapin. Gusto ko malaman ang tungkol sa pagkatao mo. Gusto ko makilala ang lola mo. Ang mga magulang mo, Jeffrey. Umiiyak na ito. Hindi mo na kailangan malaman ang pagkatao ko, Krisa. Matulog na tayo. Pagod kong sabi sa kanya. Sadyang mapang-akit ang asawa ko. Umikot itong mula sa likuran ko patungo sa aking harapan. Bigla na lang ako nitong siniil ng halik. Shit, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi tugunin ang mga halik niya. Kanina pa nagagalit ang pagkalalaki ko, kaya sinunggaban ko na ang mga halik niya. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Lalo ako nahuhumaling na marinig ko ang sexy niyang ungol na binanggit ang pangalan ko nang halikan ko siya sa leeg at hawakan ang kabila niyang dibdib. Binuhat ko siya at dinala sa aking silid. Inilapag ko siya sa kama at hinubara ng saplot. Inangkin ko siya at ilang beses kong inangkin ang katawan niya ng gabing iyon na walang kapaguran at walang kasawaan. Ipinaramdam ko sa kanya na akin lang dapat ang katawan niyang iyon at walang ibang magmamay-ari sa kanya kundi ako lang. Ganoon rin na ipinaramdam niya sa akin na walang ibang lalaki ang umangkin sa katawan niya kundi ako lang. Subalit sa kabilang bahagi ng isipan ko, naroon pa rin ang bala kong paghihiganti sa ama niya. Malas lang niya dahil ama niya ang dahilan ng pagkamatay ng daddy ko. Pero kung nagkataon na hindi niya ama si Herman Alvarez, marahil ibibigay ko ang buong puso ko sa kanya dahil una ko palang tingin sa kanya noon na gustuhan ko na siya. Nagbago lang lahat nang malaman kong anak siya ng kinamumuhian namin tao ni Lolo. Lalo pa ako nagalit sa kanila ng daddy niya nang sinaktan niya ang kapatid ko at muntit pa itong makuna noon. Pasalamat lang siya at walang masamang nangyari sa mga kambal dahil kung nagkataon, baka doble-dobleng parusa ang ibibigay ko sa kanya. Princess POV. Nagising ako na mabigat ang aking pakiramdam. Masakit ang buo kong katawan. Idinilat ko ang aking mga mata at nilinga ko ang sarili sa buong paligid, ngunit hindi pamilyar sa akin ang silid na iyon. Napabalikwas ako ng bangon. Nagulat ako nang mapagtanto ko na wala akong saplot sa aking katawan. May nakita ako mga pulang marka sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Shit, nasa pa ko ang aking noo. Sa Krista lang naman ang kasama ko kagabi. Saan niya ako dinala? Sinong gumahasa sa akin? Niyakap ko ang aking sarili na makaramdam ako ng takot. Sobrang sakit ng buo kong katawan. Makaramdam ko na mamaga pa ang pagkababae ko dahil sa kirot na aking nararamdaman. Naisip ko na baka pinagpasapasahan ako. Tumayo ako para tingnan ang buong silid.
Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pintuan at iniluwa ang isang gwapong nilalang at napaka-sexy nitong katawan na nakatapis lang sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Napalunok ako ng sarili kong laway nang makita ang maskuladong katawan ng asawa ko. Hindi ko maintindihan kahit na ilang beses ko nang nakita ang buo niyang katawan, sobrang kinikilig pa rin ako. Gising ka na pala. Nagpahanda ako ng sabaw kay Manang para bumalik ang lakas mo. Mag-shower ka na para makababa na tayo. Seryoso niyang turan sa akin. Nagtungo siya sa cabinet na nandoon na salamin ang bukasan. Binuksan niya ito. Nasaan tayo? Tanong ko habang nakatayo. Pinasadahan niya pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Anong klaseng tanong yan? Of course, nandito ka sa silid ko. Anya at nagsuot ng kanyang brief. Ano ba yan, Jeffrey? Dito ko pa talaga magbibihis sa harap ko? Ngumisi siya sa akin at kumibot ang kanyang labi. Ano naman masama? Ikaw nga dyan nakahubad sa harap ko. Nakangisi niyang sagot habang tuloy-tuloy siyang nagbihis ng kanyang mga damit. Napatingin ako sa aking sarili at realize ko na hubot-hubad pala ako. Kinuha ko ang kumot at itinakip sa aking katawan. Ngayon mo pa tinakpan ang katawan mo nahawakan ko na. Mapanuya niyang sabi sa akin. Pakiwari ko'y umakyat ang lahat ng dugo ko mula sa aking talampakan hanggang sa aking ulo. Bakit nandito ako sa kwarto mo? Ibig sabihin hindi ako ginahasa ng sino lang? Wala sa sarili kong tanong sa kanya. Natawa siya ng bahagya sa sinabi ko. Ano akala mo, ginahasa kita? Excuse me, ikaw ang gumahasa sa akin. You don't remember? Ikaw ang unang nagpahiwatig na kailangan mong katawan ko kagabi. Kaya huwag ka na magpa-inosente dyan. Bilisan mo ng maligo. Hihintayin kita sa baba. Sarkastiko nitong utos sa akin. Inihagas niya pa sa akin ang tuwalya na nakatakip sa kanyang pang-ibabang katawan kanina. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas.